Saan babagsak? Dilawan anya, mga gago. Dilawan. Baka gusto nyo madilawan. Eto wala tayong ano rito. Ayan, may mga nakikinig sa atin. Kilala ko. Para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi nyong dilawan. Alam naman ninyo ang gusto nilang patungkol dun eh. Pag hindi ka nila kasang-ayon sa paniwala, ibabrand ka nila na dilawan. Para ma-discredit ka. Yan ang babaw nyo eh. Ang babaw. Ang babaw nito mga ungas na ito. Pati ba naman bansa mo, didilawan mo? Hindi ba? Ang pinag-uusapan na rito, bansa na. Sa mga tweet, pag bansa, wala nang dilawan. Wala nang kung ano-anong partido rito. Pinag-uusapan dito, yung lahi mo. Ano kang lahi? Di ba? Ngayon, mga kaibigan, para maintindihan ninyo dilawan, nagtatapang-tapangan lang kayo kasi nandyan si Presidente Duterte. Paano kung wala? Hindi nyo naman kayang gawin yan pag wala Nagawa nyo lang yan ngayon. Paano yung dilawan na sinasabi nyo, wala silang kakayahan ngayon na balikan kayo. Di ba? Kasi ano sila ngayon? Mas kukunti sila sa bilang. Kaya yun lang ang paraan na panakot nilang ginagawa Dilawan. Sipain ko pa kayo Para malaman nyo kung bakit. Ito. Ayan, marami nakakakilala sa akin. Si Tita Carmen sa umaga dito. Tanungin nyo sila. May nakikinig sa atin. Iba. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Baka ayaw nila mabanggit. Alam ba ninyo, nung panahon na nawala si Marcos dito, si Marcos kinidnap ng Amerikano. Mga kaibigan, alam ba ninyo, araw-araw laman ako ng rally? Kaya marami nakakilala sa akin Loyalist rally. Ang tawag naman sa amin ng dilawan nun, loyalist. Di ba mas mahirap lumaban nun? Di ba? Mas mahirap na laban yun. Kasi yung totoong dilawan yung nilalabanan namin. Tawag nga namin dun sa mga Yellow Army. May sarili silang Yellow Army. Di ba? Yung mga pangkat ng Atom, kung ano-ano yan. August 21 movement. Araw-araw kami natitirgas. Minsan nga, natatawa pa ako sa sarili ko pag uwi ko ng bahay Naitatanong ko sa sarili ko, ano ba itong ginagawa ko? Wala Doon ako tinutulak ng sarili ko Mga kaibigan, para makapagpakita ko sa ganang magagawa ko ng aking paniwala, paano ko ito maipapahayag sa pamamagitan ng paglahok sa mga anti-Cory administration. Yun ang tunay na laban ng dilawan. Hindi yung nagsisisigaw kayo ng dilawan. Paano? Yung dilawan hindi nakapwesto ngayon. Kami, nung sumisigaw kami ng dilawan, mga kaibigan, nakapwesto yung sinisigawan namin. Ayan, si Carmen, kasama sa rally yan. Si Tita Carmen. Ay, naku, Sus Mariosep. Mga kaibigan. Si Panelo, kasama sa rally yan, Baka hindi nyo alam. Si Panelo. Kung tawagin ngayon, tuko ng mga nagagalit sa kanya. Sino pa? Ang dami nakikinig dito kilala ko sa rally, mga kaibigan. Pati mga leader ng rally, nakasama ko yan. Dangan nga't lamang, si Marcos lang talaga ang sa radyo na ako Bago, si Marcos pa Dumabanat pa nga ako kay Marcos noon Baka hindi nyo alam.
Nagkasamaan pa kami ng loob, sumama pa loob ng tatay ko sa akin. Nung nakaupo si Marcos. Oh, nandun ako sa radyo ni Mike Velarde. Ha? Alam niyo ba kung ba't ako natanggal doon? Pinatanggal ako ni Cardinal Sin. Dilawan sila eh. Oh, may tinaya na ba kayong ganon? Nagtataya kayo, kaya kayo hindi na nasasaling, kaya wala kayong ipinupusta, dahil wala sa pwesto yung binabanatan nyo. Walang kakayahan, di ba? Hindi kamukha namin noon, kalaban namin. Alam nyo, dahil sa mga pinagdaanan natin na yan, marami rin, dyan tayo, nagtamo tayo ng mga kaalaman, kasi reality. Iba yung binabasa sa libro, iba yung experience mo. Di ba? Natututo ka. Napag-aaralan mo, later on, matatauhan ka, maiisip mo kung paano mo na ngayon itatrato ang issue. Oh. Eh ako, dami ko na ipinusta. Di ba? Marami na ako itinaya. Kayo hindi, wala nga. Yung palang kayo. Nagsulputan nga lang kayo eh. Hindi nga namin kayo kilala eh. Oh, mga kaibigan, sino ba yung mga yan? Di ba? Mga kaibigan, dilawan-dilawan. Sumisigaw kayo ng dilawan. Wala sa pwesto yung sinisigawan yung dilawan. Kami, nung sumigaw, inuulit ko, lumalabang kami nun, nakapwesto sila. Yun naman ang later on. Maraming kapintasan si Cory. Si Cory hanggang sa bumabayan, walang kwentang tao sa akin yan. Si Cory Aquino. Hanggang matapos ang administrasyon ni Cory. Pero nung wala na siya, inisip ko, ano ba nagawa mabuti nito? Wala eh. Mga kaibigan eh. Meron ako isa, nakita. Noon nga palang binabalangkas yung saligang batas natin ngayon. Ito, kinukwento ko sa inyo experience. Based on experience ito, personal accounts sa mga pangyayari. At pwede ring makapagbahagi ng konting kaalaman kung gusto mong matuto. Kasi nung panahon ni Coricong, tawag nga namin dyan Coricong eh. O, tinanggal na ako ron sa Kwan, sa DWXI, ni Velarde. Wala akong kamalay-malay. Ito si Velarde nung panahon ni Marcos din yan. Ha? Meron pa kami mga litrato, magkakasama kami, kasama namin si General Ver. Oh, panahon ni Marcos to ha, mayroong inorganize na party yung father ko para sa mga broadcaster. Nando doon si Velarde, nando doon si General Ver. Oh, ngayon, si Cory na nakaupo, di ba? Umupo si Cory. Hindi, nag-snap election muna. Nagkaroon ng snap election. Si Velarde, ano yan? Ang kaibigan niya, si Arturo Tolentino, si Senador Arturo Tolentino. Yan yung mga taong nakapanghihinayang na sana meron man lamang tayong mga ganyang klaseng tao ngayon. Ako sa totoo lang ako eh. Hindi ako pwedeng kunyari. Katulad ng iba. Kaya kayo nagkukunyari kasi nakikinabang kayo. Yan, katulad yan. Si Robin Padilla, nakikinabang yan. Kaya kunyari may alam. Wala naman. Di ba? Tapos sa bandang uli, sisip-sip dun sa sasabihin niya. Matalino ating. Hindi kailangan dito talino. Kahit gaano ka katalino, kung mali ang desisyon mo, mali ka pa rin. Hindi ba? Ngayon, ang kailangan ni Presidente Duterte ngayon, yung mga
taong may mga nalalaman, specialization sa iba't ibang larangan. Hindi niya kailangan itong mga to eh. Karamihan sa cabinet niya, basura yan, tatapatin ko kayo. Puro pabigat yan. Sa totoo lang. Hindi katulad nung panahon ni Marcos, maikukumpara mo ba yung mga yan? Kategorya, pang-presidential na eh. Yung mga sumunod niya na presidente kay Marcos hindi ka-level nung mga cabinet ni Marcos, sa totoo lang. Kung di nyo inabot, sila ka Blas Ople, ang gagaling yan. Baka akala ninyo, Arturo Tolentino. Si Arturo Tolentino, napasama lang kay Presidente Marcos yan, nung malapit nang bumagsak si Marcos. Inappoint yan na Foreign Affairs Secretary. Mga kaibigan, minister, pinakamagandang administrasyon sa Foreign Affairs, panahon ni Arturo Tolentino. Mga kaibigan, walang kaletsihan sa panahon ni Arturo Tolentino. Bakit? Napakatalino ni Arturo Tolentino. Yan ang nagpapaliwanag kay Marcos pagdating sa konstitusyon. Constitutionalist, yun ang tunay. Mga kaibigan, Senador Arturo Tolentino, ang galing. Mga kaibigan, wala na tayo kahit sa oposisyon nung araw, maraming magaling. Later on, babalikan ko yung kay Cory. Si Cory, wala ko na gusto ang nagginawa yan, si Cory. Pero nung panahon na ginawa yung konstitusyon, unang-una, yung pagkakagawa ng konstitusyon, kaya medyo defective tong konstitusyon talaga natin, aminin natin at sa hindi. May mga, wala naman perfect talagang konstitusyon. Maghanap ka. Sabihin mo sa akin, anong perfect na konstitusyon sa mundo? Anong bansa meron? Yung iba nga ang sistema nila, di ba, komunista pa nga mga kaibigan pero sanay sila ron. Nakakapag-adapt sila ron. Tayo, unang-una, hindi pwede sa atin yan. Hindi bebenta yan. Bakit? Kasi, maraming rito nagpa-practice ng religion. Sa communism, wala yan Hindi mo pwedeng i-practice yan Mga kaibigan walang Diyos yung mga yan So hindi tatanggapin dito yan. Hindi talaga magtatagumpay yan kahit kailan. Sa panahon ni Cory, nung gagawin ng konstitusyon, nag-appoint lang nung mga miyembro ng Constitutional Commission, CONCOM. Hindi ba? Pero si Cory, kumuha rin sa mga kasama ni Marcos. Kasi, at sila pa mga mas matatalino. Kesa dun sa mga dilawan na appointed ni Cory. Para gumanda, magkaroon ng postura, yung Constitutional Commission ni Cory, kinuha niya rin yung ibang mga tao ni Marcos. Sila Blas Ople, kasama ron, di ba? Magagaling Ano magagawa mo? Kailangan Mga kaibigan, ngayon, alam niyo ba kung si Presidente Duterte may mga matatalinong kasama, mawawala lahat yan. Kaya ayaw nila Ito mga daldal na hindi alam ang sinasabi. Kaya ayaw nilang si Presidente Duterte makakuha ng mga taong marurunong. Si Marcos marunong na nga Pero ang kinukuha niya pa rin, marunong pa rin. Mga kaibigan, bakit? Kailangan ng bansa yun. Hindi kailangan ni Robin Padilla yun. Diba? Hindi kailangan ng dunong sa pelikula
Kailangan mo lang dyan, umarte. Pero yung dunong sa kung ano-ano na issue sa pamamalakad ng gobyerno, hindi nila alam yun. Di ba kayo nahihiya niyan? Itong mga binabanggit ko pa lang na pangalan eh. Yan ang mga magpapayo, ganyang kategorya. Hindi yung kayo. Alam na pagka sinabi niyong dilawan, ibig sabihin lang no, wala silang paliwanag. Hindi kaya ng kukote na nila i-depensa yung issue. Dilawan na niya, dilawan. Magpapapost pa sa Facebook eh. Dilawan. Si Lacson daw, dilawan. Hindi, si Lacson politician. Si Presidente Duterte ba hindi naging dilawan? Naging dilawan yan. Kakaila nyo pa. Huwag nyo ikakaila. Kasi pag kinaila mo, magsisinungaling ka. Di gagawin ng konstitusyon. Binabanatan namin si Cory araw-araw. Natatandaan nyo, may isang himpilan. Doon sa dulo. Yung naging kipitsa, hindi naman kipitsa yun eh. Kay Joey Luison yun eh. Binenta sa kanila. Sa pamilya Luison yun. Ako, maliit pa ako, bata, nagpupunta na ako sa istasyon na yun, dyan sa Roosevelt. Alam niyo ba, doon barangay captain yung tatay niya si Martin Dino. Sakop niya yung barangay na yun. Araw-araw yung tatay niya, nung nagbo-broadcast sa Coron, nandun, nakikipagkwentuhan, nagkakapiron, doon sa may-ari ng istasyon. Kasi yung istasyon, bahay yun eh. Bahay ng may-ari, nagtayo lang ng, nilagyan ng bubong doon, studio na, mga kaibigan. Namalita ko, ang antena no, sampayan eh. Kawayan lang eh. Nakalawit doon eh. So madalit salita, doon kami, sinara yun. Ando doon kami, sa istasyon na yon. Dito sa istasyon na to, mapapakinggan nyo si Doy del Castillo. Panahon ni Marcos, doon siya. Bago siya napunta sa DCEC. Noong panahon naman ni Marcos, anong nasa DCEC na siya, doon pa lang ako nagsisimula. Nasa DWX ay ako kay Bilarde. Pero nung DCME, napapakinggan ko na yan. Maganda magprograma si Doy del Castillo. Napapakinggan niya sa umaga, di ba? Maganda. Mga bumabanat siya kay Marcos nung araw. Ang dahil nakikinig sa kanila. Yun ang gusto ng Pilipino. Gusto ng Pilipino nakakarinig ng hindi lang isang issue. Hindi lang isang panig. Ang gusto ng mga Pilipino, nakakapakinig ng ibang panig. Ng ibang version. Yun ang gusto ng Pilipino. Maganda yun kasi healthy yun. Malusog yung demokrasya kapag kaganon. Ganito, yung iba kasi dito kay Presidente Duterte, lalo na itong mga troll, mga nagpasimuno niyan, yung mga nakuha niyan dispalinghado, na binabayaran lang ng utang na loob. Wala namang nalalaman. Mga kaibigan. Nasa rayon, sila Doy del Castillo na nasa DCEC na. DCEC na. Hindi. Panahon na pala ni Cory. Panahon ni Marcos yung nasa DCEC si Doy. Kasi nung panahon ni Cory, napunta na si Doy del Castillo sa Radyo ng Bayan. Mga kaibigan, sila mga una ron sa Radyo ng Bayan. Sila yung nag-take over noon. At kung di ako nagkakamali, si Doy del Castillo rin ang nagpangalan na yung radyong yon, istasyon ng gobyerno, ang maging pangalan, Radyo ng Bayan. Mga kaibigan, para alam nyo, ngayon, ang nagustuhan ko lang noon, di binabanat kami ng banat kay Cory. Sinara kami. Nilusob kami ron ni Linggoy Alcuaz. Nakadamit military pa, hindi naman military, damuho.
Yung pagkakasara ng istasyon na yon, inimbestigahan yon ng Senado. Baka akala ninyo, nagpunta ro mga CNN, mga British Broadcasting. Kasi si Cory, democracy icon, di ba? Si Cory, supposed to be. Pagkatapos nasara istasyon niya, dun sumama eh. Nagumpisang sumama. Wala pang revolutionary government yun. Pero pagkatapos ng administrasyon ni Cory, hinanap ko ang, siyempre hindi puro masama, puro masama nakikita ko eh. Nagbali ka ng mga walang yan, mga tulisan. Sila, mahirap na, patay na yung iba eh. Puro tulisan ang kasama ni Cory. Yun ang dahilan kung bakit si Don Chino Roses, hindi po nagtagal sa pagsuporta kay Cory. Nabuwisit, nawala ng gana, nadismaya, nabigo siya. Si Don Chino Roses, alam niyo ba naging papel kay Cory? Yan ang nangalap ng 1 million signature para piliin si Cory Aquino, kumbinsihin si Cory Aquino na tumakbong presidente labang kay Marcos. Pero bago si Cory, nagkaroon na ng eleksyon sa panahon ni Marcos eh. Walang lumalaban. Alam ba ninyo, pinatakbo ni Don Chino Roses kung sino? Si Lucio Digala. Sino si Lucio? Before martial law, si Lucio Digala, komentarista sa radyo yon. Inaatake na. Marcos yun, pro-Marcos, before martial law. Taga-Tondo ito, kapitbahay namin ni Carmen to sa Tondo Mas malapit ang bahay nito kay Carmen. Mga kaibigan. Ngayon, si Lucio, na nagalit kay Marcos yan dahil nung ibagsak ang martial law, sarado lahat ang radyo. Tigil lang mga broadcaster. Si Ernie Baron, pakalat-kalat sa Luneta. Nagtatago, may kaso. ABS-CBN si Ernie Baron. Nung mag-martial law, kinuha ang ABS-CBN, di ba? Siniquester. Lahat ng nagbo-broadcast doon, wala. Si Ernie Baron, baguhan pa nun sa sa ABS-CBN Alam ko kasaysayan ni Ernie. Si Ernie Baron, nagtitinda ng kamatis yan sa Divisoria. Nakikinig siya ng radyo, mahilig siya makinig ng radyo. Parang nainganyo siya, pinag-aralan niya kung paano siya makakapag-radyo. Makapagsasalita sa radyo. Kahit na ganun lang ang trabaho niya, nagtitinda lang siya ng kamatis, meron siyang talent na itinatago. Sa sarili niya, alam niya may talent siya. Alam niyo kung saan una nag-broadcast si Ernie Baron? Sa DCRH. Kasi si Ernie Baron, yung DCRH, nandun pa sa Nabotas. Ang tatay ko, dun din komentarista rin doon before martial law. Meron pang television on Channel 11. May programa rin doon ng tatay ko. Magkakasunod sila. Roger Arrienda. Si Bomba, Roger Bomba Arrienda. Nanonood ako, may TV kaming maliit Programa ng tatay ko. Pagkatapos nila, si Bomba na. Si Roger Arrienda nakatayo. Pag nag-broadcast, merong rostrum. Si Bomba. Ngayon, si Lucio Digala, yan, pinatatakbo ni Don Chino Roses yan. Nagalit siya, sumama loob niyan kay Marcos. Sipin mo, tagal niya nagutom. Ilang taon nag-martial law bago ibinalik ang radyo. Nung ibalik ang radyo, nung ilip ang martial law, matanda na si Lucio. And dahil sa kanyang sama ng loob,
Alam nyo, istambayan nun ng mga komentarista, before and during, after, before, during, after martial law, yung isang coffee shop sa tapat ng US Embassy. Ang pangalan po nun ay Tasa de Oro. Alam ko, maliit pa ako. Before martial law, maliit pa ako. Ang tatay ko doon na umi-standby. Alam niyo mga komentarista nun, iba ang dating. Binaboy lang ngayon nung iba eh. O ngayon, yung istambayan yun ni Cadoroy Valencia. Doon mo matatagpuan si Cadoroy sa Tasa de Oro. Actually, later on, nagkaroon siya ng sariling restaurant niya. Malapit lang doon eh. Ang pangalan, Front Page. Kumakain kami ron eh. Yung telepono, pag kami may tawag kay Cadoroy, dinadala ng waiter, mahaba yung kordon ng, noon, yung ano ron, pag may tawag sa'yo, hindi ka na papupuntahin sa counter. Ihahatid ng waiter sa'yo yung telepono ron sa Tasa de Oro. Ang tasa ng kape ron, yung makakapal pa, yung para sa inchik, sa pansiteria ng mga inchik, yung platito tsaka yung tasa, na ang kakapal, pati tenga, makapal. Mga kaibigan, yun. Yan ang standby noon. Ano yan? Huntahan dyan. Nung wala nang martial law, pero hindi, martial law pa eh. Pinatakbo yan ni Don Chino Roses, si Lucio Digala, 70s ito. Nalathala sa Mr. and Miss. Ito yung mga pahayag na black and white, ang tawag sa kanila mga mosquito press. Mga kaibigan, yung We Forum, yan ang mga naglabas ang periodiko noon. Malaya, Mr. and Miss. Mr. and Miss, news magazine yun. Mga article. Diyan sumusulat nun si Monica Peria. Si Monica Peria ang nagpasikat kay Gringo Hunasan. Kaya sumikat yan. Mga kaibigan. Ito mga kwentong hindi na ninyo alam. At hindi basta-basta kung hindi ka kasali dun sa society na yon, sa lipunan na yon, ng mga nasa media nung araw, hindi mo alam to. Pangkaraniwan tao lang kayo eh. That time eh. Sabi ko nga sa inyo eh, ang labanan doon nagsisimula sa Tasa de Oro. Ang namumuno ng rally si Don Chino Roses. Don Chino Roses, sino ba yan? Yan ang dating may-ari ng Manila Times. Yan ang nagpadala kay Ninoy Aquino bilang war correspondent. Batang-bata si Ninoy. Ipinadala ni Don Chino sa Korea. Gera sa Korea. Para mag-cover nung gera. Dahil nagpadala tayo ng mga sundalo doon. At isa sa mga napadala sundalo roon, tatay ko. Sila Ramos, yan ang mga galing sa Korea. Mga kaibigan, organized warfare ang nilahukan ng mga Pilipinong sundalo doon. Talagang gera. Hindi ka mukha sa Vietnam, ang nagpadala rin tayo doon ng Filipino contingent, pero ang pinadala natin doon, hindi ho lumahok sa gera, kundi para maglinis. Civic action. PhilCAG, mga kaibigan. Yun yung, doon naman, galing si General Almonte. Hindi gera yun. Although, nagkagera doon, sila lang yung mga, ang trabaho nila, linisin mga naiwan sa gera, naiwan ng gera, di ba? Yung mga engineering, civic action group, yung kanilang nilahukan doon. So, sa panahon na ni Cory, si Don Chino Roses din ang nagpatakbo kay Cory. Si Don Chino Roses, after a month, nagsalita. Sabi niya, puro kayo magnanakaw. Kung magsalita si Don Chino Kastila yun
manamag na nakaw. Ayan, ganyan. Manamag na nakaw. Puro manamag na nakaw. Alam mo yon, si Don Chino, respected yun na tao. Bakit? Kasi po, wala ka nang makikitang ganong publisher ngayon. Si Don Chino Roses, hindi kinalakal ang dyaryo para dumikit sa gobyerno, para makakuha ng pabor sa gobyerno. Mga kaibigan, yun ang naging papel ng Manila Times. Oh, si Don Chino Roses lang yun. Wala nang iba. Kaya, kahit ako, kahit siya dilawan, rirespeto mo yun. Kung ikaw ay nasa hanay ng mga nasa media. By the way, nabanggit ko sa inyo si Doy del Castillo. Baka hindi nyo alam, pag upo ni Cory, na-appoint siya na OIC Vice Mayor ng Marikina. Naging Vice Mayor yan for a while. Pero, bandang uli, nadismayan kay Cory ang mga yan eh. Isipin mo, tagal nila lumabang kay Marcos. Sila lang yun eh, ilan sila? Si Waldy Carbonell, si Doy del Castillo, sa radyo si Jo Marie Mercader. Si Jo Marie naman, English ang komentaryo niyan. Sino pa ba? Si Ninoy Alba, mga kaibigan, yung may sipit sa ilong. Ayan, mga nagbo-broadcast no na lumalabang kay Marcos. Mga kaibigan, sila lang yung oposisyon. Kukunti sila. Pero, maraming Marcos noon. Pero, pag nagkita-kita yan, magkakaibigan. Kahit na magkakaiba ang paniwala niyan sa politika, sa radyo, iba ang kanilang kinabibilangang paniwala, pag nagkasama-sama, masaya. Nag-uusap ng maginoo. Minsan, magbabanatan, mag-uusap ng maginoo. Parang walang nangyari pagka nagkasama-sama. Mataas ang antas, hindi katulad ngayon, personalan. Sabihin ko sa inyo. Binaboy ang media eh. Ang bumaboy, yung mga PR eh. Ginulo ng PR ito. Kaya nakikinabang ngayon PR sa media. Yung mga PR na magagaling, kinasangkapan nila ito media, nakurap na ngayon ang gusto. Kukwento ko sa inyo. Wala na magkukwento sa inyo ng kasaysayan. Yung iba, hindi nila alam eh. Okay, Cory, babalik ako. Di, banat kami ng banat, nasarap pa kami. Inimbestigahan ng Senado, napabuksan. Ngayon, isa na gustuhan ko nung kay Cory, kahit na kontra kami sa konstitusyon, yung gagawing konstitusyon. Naging kontra kami doon, pero later on, nung mabasa ko yung draft, yung primer ang tawag doon, may primer Tagalog eh. Nabasa ko. Alam niyo kung ano lang ang kumumbinsi sa akin doon? Yung freedom of speech na ginagarantiyahan sa saligang batas. Mga kaibigan. At least, nandoon yun. Ano't ano man ang mangyari, dumami magnanakaw, pero malaya na ma-exercise ng tao ang kanilang kalayaan. Kasi nga, laman ako ng rally. Ang tatay ko, nagagalit na rin sa akin kasi sama ka niya ng sama dyan. Wala ka naman napapala dyan. Pinaliwanag niya sa akin, siya nagpaliwanag. Ito at least kahit papano, wala naman tayong magagawa rito kundi tatanggapin lang natin. Ni-ratify, bumoto kami ng sang-ayon sa pagpapasa ng konstitusyon. Ang problema naman sa konstitusyon talaga,
Hindi naman yung konstitusyon per se. Kasi kung may mga problema dyan, pwede namang amyendahan yan eh. Nandiyan din ang paraan. Ang problema ho kasi, yung mga nagpapatupad ng konstitusyon, doon tayo may problema. Palitan mo man ang palitan niya kung di naman maipapatupad yan. Halimbawa na nga dyan, yung political dynasty law, di ba? Naipatupad ba yun? Hindi maipatupad. Saan tayo may problema? Problema ba ng konstitusyon yun? Hindi. Problema yun ng mga tagapagpatupad. Sabi ko nga sa inyo, kahit na anghel pa ang kausapin natin para sumulat ng konstitusyon ng Pilipinas, at ang gagamitin niyang tinta ay yung Pacific Ocean, at isusulat ang konstitusyon, gagamitin papel ay yung mga ulap sa langit, kung nga magpapatupad, hindi naman kayang ipatupad yan. Mga kaibigan, bali wala yun. Siyempre, yun na pinakamagandang konstitusyon, di ba? Wala nang gaganda ron. Ang hirap dito sa mga sigaw ng dilawan, yung sinisigawan nila, wala sa pwesto. Kami, nung sumigaw kami ng laban sa dilawan, ang marka naman sa amin, loyalist. Ay, loyalist yan, niya. Pula yan, pula. Kala ko kung yung pula, kala ko komunista. Yung pala, pula tawag. Kasi pula rin ang kulay ng KBL Di ba? Mga makamarcos nung pula naman. Kasi dilaw sila Pati ihinga nila, dilaw Kala ko tuloy may tulo Mga kaibigan Marami kayong hindi dinanas na tapos magsasalita kayong gagaling nyo. Dilawan-dilawan. Kaya nyo sinasabi yung kasi hindi nyo maipaliwanag. Di ba? Kami nga nun para kami luko-luko na nga Natatawa na nga ako sa sarili ko Ano ba itong ginagawa ko? Matitirgas kami kung ano. Nawalan ako ng buhok dito. Yung poknat kung tawagin, nagkaroon ako nun Mga kaibigan Saka sasama ko dyan. Sila kasama namin Alona Alegre. Yung si Annie Ferrer. Si Elizabeth Oropesa. Si Rio Diaz. Yung mga artista. Si Florante. Si Haji Alejandro. Gusto nyo, kwento ko sa inyo si Florante. Nung umalis dito sa Pilipinas yan. Mga kaibigan, yan, kukwento ko sa inyo. Pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on Facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Si Florante. Dahil nga, rally. Tapos nagra-radyo ako sa gabi. Kasi si Florante, minsan isang beses lang kami nag-meet niya nung kumakanta pa ako. Panahon pa ni Marcos, late 70s.
sa isang gathering. Kami mga nagkwentuhan, matagal. Tapos noon, hindi na kami nagkikita. Hanggang sa tumigil na ako sa entertainment, nasa media na ako sa radyo noong 80s, di ba? 83, yan. Marcos pa yun eh. Ngayon, isang araw nung panahon na nga ni Cory to, loyalist na, nandun ako sa McDonald's sa kanto na UN. Nagkakape ako. Habang ako yung nagkakape, nakatingin ako sa malayo. Dumadaan mga sasakyan UN Avenue, ganyan. Doon ako nakatingin yung paningin ko doon nakatanaw. Ngayon, merong isang kotse nagbukas ng bintana. Kinakawayan ako. Si Florante. Sabi niya, sandali. Yung panahon ng rally na yun, lagi magkasama na nun si Florante, si Haji Alejandro eh. Gumawa pa nga sila ng album eh. Gumawa sila mga kanta labang kay Cory nun. Yung Galunggong, yan. Mga kanta nila nun. Ngayon, pumunta ron, sabi niya, sandali. Sinesenyasan niya ako, wait, yan. Pumunta siya ron. Sabi niya, Padre, ko eh. Sabi nga nun, tig-isa pa nga kami ng headphone. Tig-isa kaming tenga. Lintik yung 30 minutes mo eh. Isang buong araw ng radyo ng bayan sa kababanat mo eh. Mga kaibigan eh. Kaya nga hindi ako nagtagal doon. Si Cardinal Sin. Diba? Yung pala si Bilarde, wala akong kamalay-malay. Yung palang El Shaddai, ano pala yun? Sumisip-sip kay Cardinal Sin, di ba? Kasi yun ang dinikita nila after Marcos. Pero Marcos din si Bilarde. Ngayon, sinama ko siya doon sa opisina namin. Malapit lang doon. Nagkataon, birthday yata ng father ko yun, nando doon yung ilang loyalist leader, sila Fiscal Lota, yung binaril dyan sa UN, di ba? Yung ibang mga bata ni dating Presidente Marcos, nando doon. Konting kasiyahan lang, ilan lang. Sinama ko rin si Florante, yun, kwentuhan. Maya-maya, binulungan niya ako. Sabi niya, pare, paalis ako sa 1 linggo. Baka naman pwede mo akong ihatid. Kasi nung time na yon, Cory time yun naka-assign akong reporter sa airport. Mga kaibigan. Meron akong ID. Ang ID ko, kahit saan kang pumunta rin pwede. Basta reporter ka rin nung araw. Kahit sa tarmac, pwede kay. Walang restriction yun. All access yun. Yung ID na yun. Ang manager nun, si Romy Santos. Yan. Mga kaibigan. Pagkatapos ni Relly Herman, pagkatapos ni Romy Santos, si Relly Herman ang pumalit. Ngayon, etong si Florante aalis. Nagpatid sa akin. Sabi niya, tatawag ako sa iyo, pare. Pagka tumawag ako sa iyo, doon na tayo magkikita sa airport. Doon na kita antayin, sabi niya sa akin. Sige. Di tumawag. Sige, kako. Doon tayo magkita kako sa Villa Mare. May restaurant doon eh. Sa Naiyawan, di ba? Sa 2nd floor. Villa Mare, doon. Antayin mo ko ron. Nakita kami. Sabi ko, ang gawin natin, i-check-in natin muna itong bagahe mo. Pagka check-in ito, maghintay ka na lang ulit doon sa restaurant. Doon kita babalikan. Ako na bahala dyan sa passport mo. Kasi alam niyo kung bakit? Nung umalis siya, katatapos lang nung Manila Hotel. Yung kudeta sa Manila Hotel.
ang daming nalagay ang pangalan na nasa watchlist ng gobyerno. Mga kaibigan, iimbestigahan sila. Sila Senator Arturo Tolentino, sila Enrile, di ba? O mga military. Bali ba nung kudetang yun, nagpunta ako ron sa Manila Hotel bali ba si Erap nakita ko ron Kasama ko sila General Macasiano, nagkukwentuhan kami. Tatay ko, si General Macasiano, biglang dumating si Erap. Pagkatapos in-interview ko si Erap. Sabi ko, pwede ba kitang ma-interview, Mayor? Saan ba yan? Ayun, sa DWXI. Tumawag ngayon ako, walang radyo. Ano yun telepono lang nung araw sabi ko sa technician, papasok ako si Erap, si Estrada, si Joseph Estrada. Di pa Erap ang tawag dyan. Mga kaibigan, ngayon, sabi, hindi pwede. Sabi ng technician, kasi on board si Brother Mike. Di, banggitin mo sa kanya. Kasi nandito ako sa Manila Hotel, merong rito Merong nangyayari dito. Sige, sasabihin ko. Sinabi na ngayon ng technician. Sabi, pare, pwede mo raw ipasok. Sige, di pumasok na ako ngayon. Magandang gabi po. Diba? Siyempre, gagalang mo yun. Yun ang may-ari ng istasyon. Si Bilardi. Sabi niya, Iho, bago ka mag-report, kinausap muna ako. Bago ka mag-report, may tatanong ako sa iyo Sabi niya, si Katuring nandyan? Sabi ko, ang balita ko po, nandito sa building. Pero hindi ko pa nakikita. Sige. Sabi niya, pagkatapos ng interview natin dyan kay Joseph, hanapin mo si Katuring, sabihin mo, gusto kong ma-interview. Ay, opo. Di pinasok ko na si Erap. Hindi pa niya kilala si Bilardi nun Napakaliit pa ng El Shaddai nun. Nung nandoon pa ako, yung mga panahon na yun, 100 pa lang yata miyembro niyan Na nagpupulong-pulong doon pagkalinggo. May maliit na stage doon. Mga kaibigan, ilang piraso pa lang yan. Di ngayon, sa madalit sabi, ganun nga. Si General Macasiano, nasa harapan ko, sabi ng tatay ko, sige, binabanggit na ni Jerry yung si Jerry Espina. Mga kaibigan, ang nagsasalita ron, nag-MC ron. Sabi niya, pabanggit mo pangalan na nandito rin si General Macasiano, tsaka si Joseph. Sinabi ko ninong ko yun si Jerry Espina assemblyman dati, naging congressman nitong uli, di ba? Bago namatay. Naging governor pa yata. Commentator kasi yun si Jerry Espina bago yun naging assemblyman. Ngayon, sinabi ko, binanggit yung pangalan. Kaya nung ilabas ang listahan sa dyaryo, kasama pati pangalan ni General Macasiano. Itinapon siya doon sa malayo, sa Quezon. Mga kaibigan, isipin ninyo, ngayon, eto na, si Florante, ipinila ko na sa haba ng pili sa counter ng airline, sa airport. Yung Relly Herman, parot pa rito siguro, nakita sa camera, may mga camera na ng airport nag-i-inspection lang, nandun sa taas siya, sa second floor. Kitang-kita mo yung mga tao ron di ba? Si Florante pa naman, ang haba ng buhok. Natakot si Florante. Sana nakikinig si Florante, Nasa Amerika yan. Sabi ni Florante, pare, si Relly Herman. Ang pagkakakilala namin nung dyan, sa Relly Herman malulupit na tao yan. Atom yan mga mga salbahe, yun ang tingin namin dyan, di ba? Nadilawan, yan yung mga Yellow Army ni Cory. Bata ni Butch Aquino yan si Relly Herman, na napunta kay Erap, kung matatandaan ninyo, di ba? Ngayon,
Sabi ko, huwag kang matakot. Huwag kang magpahalata. Pagka-check-in ito, mali ka na ron, ako na bahala sa passport mo. O sige, di na i-check-in namin. Pinaakyat ko siya. Pumunta ako sa immigration. Siyempre, yung mga taga-immigration do, panahon pa ni Marcos, kilala ko na. Sabi, nakita ko, si Bukbuk. Sabi ko, pare, pakitatakan mo nga ito. Alis tong kaibigan ko. Tinignan niya ngayon, nakita niya, sikat yun si Florante, di ba? Kilala Naku pare, nasa ano to, yung watchlist. Sabi ko, hindi, ba't mawa-watchlist siya? Isinger lang yan. Sabi ko, tataka mo na. Nagmura pa nga, sabi, sagot mo to ha. Sabi ko, ako bahala dyan. Wala yan, hindi kasali yan. Tinataka ni, nung immigration. Dinaan ko si Florante dito sa isang maliit na daanan. Nadaanan lang ng mga piloto tsaka ng mga stewardess. Hanggang sa tube ng aeroplano. Inatid ko yan. Tapos, sabi niya, pare, yung misis ko, tatawagan ka in 2 weeks time. Baka pakialalayan mo rin. Pag-alis. O sige, ako bahala. Tumawag ang misis niya. Paalis na raw sila. O kako, magkita na lang tayo sa airport. Nagatid lang ako Kasama mga anak At saka si Rio Diaz. Kaming dalawa ni Rio Diaz. Ang nag-send off dun sa asawa ni Florante. Mga kaibigan. O yan. Para malaman ninyo kung anong laban ang ginawa namin sa mga dilawan. Kung paano kami talaga lumaban nung ang dilawan nakapwesto. Hindi nung wala sa pwesto. Mga damuho kayo. Hindi nyo maipaliwanag ang issue, dilawan. Apat sa inyo, pagtatadyakan ni Digong.